Sumailalim sa pagsasanay ang mga micro, small and medium enterprises sa Baguio City at Benguet sa Tatak Pinoy MSME training na ginanap sa lungsod. Layunin ng pagsasanay na mas mapalawak pa ang merkado ng mga MSMEs. Detalye mula kay PIAUC intern Eli Lardizabal. Dito sa Baguio City, tampok ang isinagawang e-commerce workshop ng pamahalaang panlungsod ng Baguio para sa mga may-ari ng mga maliliit na negosyo. Katuwang ang Department of Trade and Industry Baguio Benguet, Philippine Chamber of Commerce and Industry Baguio Benguet Chapter at Shopee Philippines, matagumpay na isinagawa ng City Government of Baguio ang Tatak Pinoy E-Commerce Workshop sa Baguio City Hall Multipurpose Hall nitong Miyerkules. Nasa 50 na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang naturuan kung paano palawakin ang kanilang negosyo online, subaybayan ang kanilang kita at benta gamit ang digital tools, bumuo ng matibay na financial foundation sa kanilang online business at magparehistro at set up ng kanilang negosyo sa Shopee app. Sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ang mga MSMEs ang pinakamalaking kontributor sa ekonomiya ng lungsod. Aniya, laging nakaantabay ang lokal na pamahalaan kung sakaling sila ay humingi ng tulong o kapag sila ay apektado ng krisis. Our micro, small, and medium enterprises are the backbone of our local economy. Are you aware that you are practically the biggest contributor to our economy here in the city of Baguio? Combine the revenue that's being generated by our MSMEs and the economic activity that you are creating in the city of Baguio, ayun yung pinakamalaki. And that's why every time na tinatamaan tayo na calamity or any unforeseen event, just like the pandemic, we make sure that we always have funds that are readily available for loan with no interest for our MSMEs. Kasi kailangan na namin kayo buhay. Ayon kay Attorney Choi Petrache, Public Affairs Officer ng Shopee Philippines, mula sa 99.5% registered MSMEs sa buong Pilipinas, 30% lamang dito ang gumagamit ng digital space para sa kanilang negosyo. Ika niya, upang matugunan ang malaking puwang na ito, naisip ng kanilang kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyong wala pang presensya online sa pamamagitan ng Tatak Pinoy. First, we have to realize the gap. There's a gap. 30% out of 99.5% is such a huge gap. So there's so much opportunity for improvement. So that's how we thought about building Tatak Pinoy, because we give them the market access, we give them the training on how to build their stores online, and then we boosted it up a bit because as you can see currently, our seller coach is discussing about our seller center in Shopee, so they'll be able to also get feedback on what items or what's the clamor among their consumers. So really, it's giving them market access, giving them enough data to be more responsive to their consumers, and so essentially, it's really gearing up our MSMEs, the backbone of our economy, for the future. Malaki ang pasasalamat ni Kate Samonte sa e-commerce workshop dahil naturuan ng mga partisipante kung paano makatutulong sa kanilang mga negosyo ang paggamit ng mga digital apps and tools. Para sa kaniya, hindi lamang mga taga Baguio ang makakakilala sa kanilang produkto, kundi pati na rin ang taga-ibang lugar. Actually, it's a great help talaga sa mga business na wala pa online. Kasi pag-iisipin mo, pag offline sila, syempre dito lang nila nakikater yan within Baguio yung mga products na ino-offer nila. And here sa event na to, parang mas binibigyan nila ng opportunity ang mga businesses to expand their parang business ba. Lubos ding nagpapasalamat si Reyna Lee Umiles sa oportunidad na ibinigay ng gobyerno sa kanya na matuto ng mga bagay na makapagpapalago ng kanyang negosyo. First of all, I'm very grateful kasi hindi lahat nagkakaroon ng chance na katulad nito na makakapag-attend ka sa mga platforms na ganito. Kasi saka ko lang siya nalaman actually itong mga projects na to for MSMEs is nung January when a friend of mine, sabi niya, you try na mag-ano ka sa mga projects ng government for
MSMEs. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga MSMEs na makipagsabayin sa malalaking korporasyon, mas mapalawak ang kanilang merkado, mabawasan ang kanilang gastusin at marami pang iba. Bukas naman ang tanggapan ng City Government of Baguio at iba pang ahensya ng gobyerno para tulungan at gabayan ang mga nagnanais na tahakin ang larangan ng digital business. Mula rito sa Baguio City Hall, ako po si PIA UC Intern Ellie Borchlat Dizabal para sa PIA News Cordillera.